Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami sa umagang ito. Kami po ay mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 14. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 10. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yan ang sinasabi. Tipunin ang mga bagay nga nasa langit at nasa lupa. Yan ang sinasabi rito. Tipunin ni Kristo ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa lupa. Pag-isahin ng Panginoong ang tagalangit at tagalupa. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 10. Pag tayo ay naniniwala kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo, pag-isahin niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit, tagalupa at tagalangit, pagsamahin niya. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 10. 11. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 11. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Ang kalooban ng Diyos, siya magpasya. Ang ating Panginoon nagpasya sa lahat ng mga tumanggap. Pag tinanggap natin ang ating Panginoon, kasama tayo nga pagsamahin doon sa langit. Anong ibig sabihin nito? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 11. Sa lahat ng tumanggap, tanggap ang sinasabi rito. Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid, kaibigan. Ang Diyos ang pumili sa atin. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay isama niya doon sa kanyang kaharian.
pagsamahin ang tagalangit at tagalupa. Ayan. Mga kapatid kaibigan, ito, mensahe ito ng Panginoon. Ito ay katiyakan sa ating kaligtasan. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Upang tayo ay hina ang paningin ko. Versikulo 12 ito upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Pinupuri natin ang Diyos. Pinupuri natin ang kanyang kaluwalhatian. Yan. Umasa tayo na tayo ay makapunta roon sa kanyang kaharian. Tayong mga naniniwala, tayong matumanggap kay Kristo. Pero pag hindi ka naniniwala, hindi ka tumanggap kay Kristo, hindi ka makapunta roon. Hindi ka makasama doon sa sinasabing pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Basta hindi ka maniniwala, tiyak, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ito ay pangako ng Diyos ito. Na pagsamahin niya tayo, tagalangit at tagalupa. Pag tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Ayan ang katiyakan. 13. Itong sinasabi dito sa versikulo 13. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ibanghilyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. May tatak ang mga tumanggap kay Kristo, ang mga ligtas. May tatak. Ano ay tinatak ng Diyos? Espiritu Santo. Ipinangako ng Diyos ito sa mga ligtas, mga nananalig at tumanggap kay Kristo. May tatak na banal na Espiritu. Kaya kilala ng Diyos yung sa Kanya. Kilala din ng Diyos yung hindi sa Kanya. Pag wala kang tatak na banal na Espiritu, hindi ka sa Kanya. Yan, ito ang katiyakan. Ngayong umagang ito, pag narinig itong mensahe na ito, manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para magkaroon ng tatak. Tatakan ng Diyos yung mga Kanya. Banal na Espiritu. Espiritu Santo ang itatak ng Diyos sa mga Kanya. Yung mga ligtas. Yan. May ibang tatak din. May tatak din na 666. May tatak din na banal na Espiritu. Dito tayo sa banal na Espiritu. Ang tatak ng Diyos para tayo ay makapunta roon sa Kanyang kaharian. Sa paanong paraan ito? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. May tatak tayo na banal na Espiritu. Paniwalaan natin ito. Ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan.
Ang Diyos ang may sabi nito. Na tinatakan niya yung mga anak niya, mga kanya, mga nananalig sa kanya, mga tumanggap sa kanya, may tatak na banal na espiritu. Ayan, yan kapatid, kaibigan, ang ibig sabihin dito sa versikulo 13. Basta may tataka na banal na espiritu, tiyak makapunta ka ron sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Last verse, 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Last verse na ito. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Yan katibayan. Yan, pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito ang mensahe ng Diyos na katiyakan. Nakakatiyak tayo na pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak may buhay tayo na walang hanggan. May tatak tayo na banal na Espiritu. Espiritu Santo, itatak ng Diyos sa bawat isa sa atin nga mga naniniwala at nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Yan mga kapatid, kaibigan, ito. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Pero ang tao may problema. Dahil ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Tagal nang tapos, ginawa ni Kristo ang kaligtasan. Ginawa ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Namatay ang ating Panginoon sa krus para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Binayaran ni Kristo. Siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Ano ang binayad ng kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Anong hinugas? Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya ang kaligtasan ay libre. Walang bayad ito. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Libre ito. Pero hindi ito kaya bilhin ng sinong mayaman sa mundong ito. Di kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad nito. Dugo ng ating Panginoon ang inugas ng ating kasalanan. Kaya kahit sinong mayaman sa mundong ito, hindi ito kaya bilhin ang kaligtasan. Pero libre ito. Pag ang tao ay naniniwala, pag ang tao ay nananalig kay Kristo, pag ang tao ay tumanggap kay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. Akala ng iba, pag namatay sila nga hindi sila naniniwala kay Kristo, hindi sila tumanggap kay Kristo, akala nila pag dasalan sila sa naiiwan, sila ay maliligtas. Wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kaya sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong buhay ka pa. Nakakarinig ka. Nakakakilos ka. Hindi pwede sulwiningan ang patay. Dahil wala na siyang nalalaman at wala na siyang pag-asa. Kaya ang sulwiningan, ang mga buhay. Dahil ang sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, pag kapatid, kaibigan, pag narinig niya itong mensahe na ito, pag kayo naniniwala, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya dito, ipinakilala ko sa buong mundo,
nga walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ang kanyang pangalan lamang ang makapagliligtas. Walang ibang pangalan na makapagliligtas. Kay Jesucristo lamang. Ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Walang ibang pangalan nga makapagligtas kundi kay Jesucristo lamang. Yan mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil hindi pa huli ang lahat. Buhay pa tayo. Pag namatay kayo, nga hindi kayo naniniwala, hindi kayo nananalig kay Kristo, hindi kayo tumanggap kay Kristo, wala nang pag-asa. Yan. Kahit dasalan pa yan araw at gabi. Ang Diyos ang may sabi. Ang buhay, alam niyang siya'y mamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Diyos ang may sabi niyan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin nga ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan, buhay pa tayo, hindi patay na. Akala ng iba, pag namatay sila nga, hindi sila tumanggap kay Kristo, dasalan sila na iiwan, araw at gabi, maliligtas. Yan ang pag-asa nila. Pero dito, nagpapatunay ang salita ng Diyos nga ngayong buhay pa tayo ang kaligtasan. Paniwalaan natin ito, kapatid, kaibigan. Dahil ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Ipinaalam ng Diyos ang tagapagligtas. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Bautismo. Tinuturuan tayo ng bautismo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan. Yan ang sinasabing bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, pero nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid? Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nabautismuhan ka kasama ni Kristo, namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang sinasabi nga, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, kaibigan. 1:5:24. Nakatawid na sa kamatayan. Buhay pa, pero nakatawid na. Bakit? Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Nagiging born again ka. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Pag hindi ka ipinanganak muli sa Espiritu, nandyan ka sa laman. Itong laman ay makasalanan ito. Mamamatay ito. Dahil makasalanan itong laman na ito. Kaya nga, kailangan magpabautismo para namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Paniwalaan natin ito. Anong kasunod? Pag natapos ka bautismohan, anong gagawin? Sundin natin ang kanyang mga utos. Ang utos ng Diyos. Yung 10 utos nga nakasulat sa 2 tapyas na bato. Hindi yan binura ng Diyos. Nananatili yan hanggang ngayon. Dahil yung utos ng Diyos na nakasulat sa 2 tapyas na bato, iyan ang mag-identify sa bawat isa sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Anong sinabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang utos ng Diyos ay banal. Banal yan. Ano sinabi ni Kristo sa 1:14 versikulo 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ni Kristo nga, binura ko na ang aking mga utos. Hindi niya sinabi.
may utos na binura. Yung nakasulat sa papel na sinulat ni Moises. Ano yung utos na yun na binura? Yung pagkatay-katay ng mga hayop taon-taon nga iwisik para sa kaligtasan. Yan ang binura dahil naganap na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Natapos na ni Kristo. Kaya hindi na yan ipagawa. Binura na yan. Pero ang 10 utos, hindi yan binura. Nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Ano ba ang palatandaan ng Diyos? Sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Ang ika-7 araw, ang Sabat. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Pinagpahinga ng Diyos yan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napapagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya bakit nagpahinga? Tayong kanyang mga nilalang, tayong mga anak niya, dapat sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan, mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Isaias 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo, ang bagong langit, bagong lupa. Versikulo 23, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, hindi lang sinabi Israel lang, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin yun, ang Diyos na ating sinasamba. Pero kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. O yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay naniniwala, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Dahil ito, katawan kong nabubulok, palitan ito ng katawang panlangit na hindi na ito mamamatay kahit kailan. Doon tayo magsama-sama tayo nga manambahan doon sa bagong langit, bagong lupa. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to, dahil binago na ng Diyos. Lahat ay binago na ng Diyos, pati ang ito katawan ko binago ng Diyos. Doon tayo makita tayo. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Walang mga rebulto, walang mga larawan, walang mga imahen doon. Kaya bawal sa paningin ng Diyos yan. Di gusto ng Diyos ng harap-harap tayo ng mga ganyan. Mga rebulto, larawan o imahen. Magalit ang Diyos yan. Ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asopre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan, paniwala natin minsay na to dahil ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito, walang halo nga kasinungalingan. Katiyakan ito na tayo ay makapunta doon sa kaharian ng langit. Yan. Mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat dahil buhay pa tayo. Huwag natin hintayin nga mamamatay tayo. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay nito at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to. Na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas.
Amen. Amen. Magkape na ta.